Gumanda din ang init. Isang linggo na lang. Ay, makakapag 2 days off na ulit. Nakakapagod na rin. Isang linggo kang walang maayos na tulog, putol-putol. Tapos yung isang araw na day off, parang ano lang, parang gigising ka lang sa umaga, tanghali na kasi nagbabawi ka pa ng tulog. Tapos magluluto. Tapos sa tanghali, makakaidlip ka ulit. Napapaidlip ulit ako. Hapon ako magigising. Wala na, itutulog mo na lang ulit. Buti na lang kahit pa paano nalilibang-libang ako. Yun nga lang, hindi ako makagawa masyado ng vlog. Kasi nakuha niya yung oras ko. Naagaw niya yung oras ko na dati nagagamit ko pa para isingit sa vlog. Pasensya na po muna kayo doon sa mga nagme-message na hindi ko na re-reply. Kasi ayoko na pang isipin nyo po na bastos ako na i-reply ko kayo and then biglang mawawala ako. Hindi na po kasi kagaya dati talaga na kapag may tanong kayo, magre-reply ako. May kasunod pang tanong, magre-reply ako. May kasunod pang tanong, magre-reply ako. Hanggang sa, anong nangyari, sasabihin ko, tawag ka na lang. May spend ako ng 1-2 oras sa pakikipag-usap do sa mga tanong nila. Ngayon po kasi imagine niyo, papasok ako ng umaga 4 hours. Uuwi ako pag medyo na-extend pa kami, hindi na bayad yung yung sobrang oras noon. Pag medyo na-extend pa kami, ang mangyayari niyan, so yung 4 hours ko, actually hindi nga 4 hours Kasi pumapasok naman kasi kami ng 30 minutes in advance. So yung 4 hours, diyan yung magluluto tayo. Ang ginagawa ko, nagluluto na ako para painit na lang ako ng painit. Siyempre pag kumain tayo, hindi ka agad tayo matutunawan. So magpapatunaw ka pa. Nood muna ng konting balita. And then matitira sa'yo 2 oras na lang. Doon ka matutulog. Hindi ka kagad makatulog kasi medyo busog ka pa. Hanggang sa makatulog ka, mga 1.5 oras na lang, 1 oras, o swerte na 2 oras. Tapos papasok ka na ulit, 4 hours uling milking. And then uuwi ulit, tapos pahinga ulit 4 oras. So putol-putol. So can you imagine 24 hours na ganon, 4 hours milking, 4 hours uwi, 4 hours milking, 4 hours uwi. So sa loob talaga ng the whole week na may pasok ka, wala kang maayos na tulog. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nagkulang-kulang na kami sa tao. Kinausap ko naman si boss, sabi ko, wala ka ba planong kumuha ng tao? Sagot naman niya, sa ngayon wala pa Sa ngayon wala pa. Ang nangyayari doon sa mga tao kung saan nilalagay. Kasi kung matagal na kayo nakapalo dito, kita nyo naman yung mga pinagdaanan nitong farm na to, nakala namin hindi na nila mababawi. Pero ngayon, nabawi naman nila. Kaya parang ang nangyari, si boss nagtitipid sa tao. Pag ang nangyari niyan, nagkaroon ng mga kagaya niyan, may nagbakasyon. So, hindi alam ng tao kung saan sila ilalagay. Yung nagdadrive namin, kung saan na pinipwesto. Minsan pinagtutulak sa amin. Tapos nung minsan kami milking, kulang kami ng 1 taong magtutulak ng baka. 2 kaming Pinoy na nado sa milking parlor. Hindi na namin alam kung sino magtutulak. Ang masaklap nito, pagkatulak ng baka, hindi na bumabalik. So, nangyayari kami yung nahihirapan kasi instead na naglalagay na lang kami din yung magtutulak. And then, ang nangyari, pag maglilinisan na, wala na kaming katulong, 2 na lang kami naglilinis. Kaya, pasensya na po doon sa mga may email, may message, may mga comments na hindi ko po masagot. Pag bumalik na uli sa regular yung schedule namin, i-reply ko po uli kayo. Sasagutin ko po yung mga tanong ninyo. And at the same time, na ipon yung mga pending vlogs na plano kong gawin kasi may mga tanong sila na parang nagdodoble-doble. Tanong ng isa na sabi ko sasagutin ko, gagawin ko lang ng panibagong vlog. And at the same time, nag-a-adjust pa ako dito sa kasama ko. Kasi nga, yung nakuha ko nating aso dito sa Vancouver, kasi na-impluwensyahan nga kasi ako nitong mga nakakasama ko dito, sina Kuya Jan, sina Ate Kay, tsaka sila boss, lagi silang may dalang aso. So parang nakakagaan ng pakiramdam na parang lagi kang may nakakasama, may kakulitan, ganun. So hindi na din siya maasikaso doon. So ibinigay na lang sa akin. Kaya lang nung mga unang araw nga, di ba nabanggit ko nga sa inyo, nakatakas dito. Tagabulang kami dyan sa highway. As in dito pakita ko sa inyo. Dito ko lang kasi siya nilalabas, yan. Dito. So nakatakas siya. Umabot doon sa highway yun. May sasakyan na yun.
Nagtatakbo hanggang doon. Umabot to sa bahay nila amo, nila boss. Nag-cause siya ng traffic. Can you imagine mula dyan hanggang doon, traffic? Tapos yung mga sasakyan ng Canadian, nagbabaan sila doon sa mga sasakyan nila. Dahil tumulong na sa pag ah, huli namin kay Peanut. Talagang sabi ko, parang na-prostrate ako lang, sabi ko. Tama ba tong desisyon ko na kinuha ko pa siya? Kasi yung alaga kong 2 pusa, plano ko dalhin ko dito. Kasi yung pusa hindi masyado intindihin. Yun ay ika nga pag naiwanan ko sa loob ng bahay, marunong na silang dumumi ng litter sand nila, umihi. So hindi ko lang sila intindihin. Ang kagandahan naman dito, nagustuhan ko dito, na-obserbahan ko. Kasi ilang weeks ko na rin siya nakakasama. Behave lang siya pag ako ang kasama niya. Hindi siya nagngangat-ngat ng mga gamit sa loob ng kwarto ko. Natutulog lang siya. Sinecheck ko siya sa CCTV doon sa kwarto ko, talagang hindi siya gumagalaw, naka-stay lang dun siya sa couch. And then, ang kagandahan lang dito, hindi ako nahirapan paliguan. Tsaka ang bilis niyang umamo sa akin. Talagang pag ako, nasunod siya. Ang problema, sa ibang tao, hindi ko alam pag nakakita siya ng ibang tao, lahat ng makita niyang tao, bagay, manok, yung mga baka namin, tinatahulan niya. So, sabi ko nga, kung sa Pinas to, okay lang. Kasi gusto ko yung ganong klase ng ng aso, yung pag may ibang tao tinatahulan, kasi at least aware ka na may ibang tao doon sa bahay nila paparating. So at least kahit papaano yung mga magnanakaw ganun. Kaso dito po kasi napapahiya ako kapag halimbawa nakakita na ibang tao tapos tatahulan. Kaya sabi naman sa akin, mga advice naman nila, kasi ilang linggo pa lang kayo magkasama. Pag napabayaan siguro siya doon sa dating owner na nakabanggit naman nila sa akin, hindi na nila masikaso. Kaya nga pinasa na niya sa akin. And then hindi ko sure, siguro dahil busy na sa work, lagi na lang siya nasa kulungan, doon sa cage, sa kennel niya. So ngayon, sinasanay ko siya na may tao sa paligid niya para kahit papano ay hindi siya yung tahol ng tahol pag nakakakita ng tao. Masarap din sa pakiramdam kasi kada uwi ako, alam mo yung may sumasalubong sa'yo. Ay! Ay, nak! Ay, ay! Ay, papakarga? Papakarga? Papakarga eh! Hey! Tapos talagang habol na habol siya sa akin para akong nagkaroon ng bata, para akong may anak. Alam niyo yung naawa ko sa kanya nung minsan nga na parang nag-decide ako na na ipa-poster na lang kina Kuya Jan. Dito kasi mahalaga ang kanila. Ito, may mga kalaro ka dito, bunso, ha? Kaya mo lagi akong papasyal dito, ha? Ayan, dito marami kang kalaro, ayan, si Mochi, si Mapin, ayan, Yan, may kalaro ka dito. Parang scared lang. Every 4 hours wala ako. 4 hours babalik ako, tutulugan ko lang siya. Ayun, mabait siya sa akin, Mabait nga, May PTSD rin, parang nauna si Maki. Peanut! So may poster namin, pag ready ka na, nawala pati yung trauma niya, yung nanginginig-nginig kanina. Nawawala na, Kasi kanina nakatago. Hindi pa totally naka-adjust siya. Wala naman ang mga... Ito yung mga gamit mo, Ang ano yung basahe ng basahe, tuturuan mo ba yan? Ito yung mga gamit mo, Pero siya umihi sa pipad. Kasi may pipad si Kuya sa kwarto. Doon na ito. Ito yung pipad mo, Binilampa kita, Papakalanan na lang. Peanut! Para makamubo na siya. Oo nga. Ganda ng view mo, Wow, Ganda ng view mo dito, Play kayo, play. Play. Lawak pa ng galawan mo. Ayun pa, to, nagsiselos, Nagsiselos. Siseli siya. Saan na kayo? Ikot ng ikot, Masaya ka dito? Masaya ka? Ha? May kalaro ka dito, Ayun, masaya ka dito?
Enjoy ka na dito, anak? Enjoy ka na dito, anak? Malawak ang laruan mo dito. Oh, ayun, oh. Kina kuya, kina ate Kay. Oh, bili. Ayun sila, oh. Nagpe-play dito. Bili. Sige, punta ka. Ayun, oh. Ayun sila, oh. Bili, oh. Ayan, oh. Bili, oh. Dami kang kalaro dito, oh. Ngayon, ayaw mong humiwalay sa akin, tas kanina tinakbuhan mo ako. Ang layo na narating mo. Oh, pag binaba ko ulit, oh. Nakakaamoy. Ano, nakakaamoy na iiwanan ko na siya, eh. Kanina, ba't kung ganyan ka kanina, di hindi tayo naghabulan. Hindi sana tayo naghabulan kanina. Iniwanan ko siya doon ng magdamag. And then humahabol siya sa akin. Then minessage ko si kuya dyan. Ayaw daw alisin yung bag kasi may isang bag siya na nandun lahat yung gamit niya. So nung dinala ko habang nabiyahe kami papunta dun sa bahay nila kuya dyan. Kasi pinuntahan ako nila kuya dyan dito sa bahay. Sinundo nila ako tapos sabi ko, nakwento ko, kuya nakatakas si Peanut, tumakbo niya sa highway. Sabi ko hindi ko alam kung tama ba yung desisyon ko, ganun. Then sabi naman nila kasi Perds, siguro napabayaan siya, hindi siya sanay sa tao kaya ganan. Pero ang bilis umapo nga sa akin, kaya parang nakampante ako. So naawa kong na dito lang siya kasi wala siyang kalaro. Sinama ko siya sa farm and then nung pauwi kami nakatatakasan nga ako. So sabi ko kay kuya, total sila kuya, sila ate Kay is may may dalawang alagang aso. At saka stable na yung schedule nila eh. Kumbaga lagi may tao sa bahay. May kalaro dun si Peanut kung sakaling doon siya mag-stay. So, in-accept naman nila. Sabi sa akin ni Ate Kay at saka ni Kuya Jan, they are willing to accept Peanut. Sabi nga ni Ate Kay, tatanggapin ko to, napakaganda. Sabi nga ni Ate Kay, napakabait lang talaga ng mag-asawang yon. Wala akong masabi talaga. The best sa lahat ng Pilipinong nakilala at nakasama ko dito sa Canada. Wala akong masasabi. Kung yung tao nga talagang dalawang kamay nilang tinatanggap, yung pa kayang ganyang hayop na naalagaan nila. Sabi nga nila, oo, wala namang problema para may kalaro. So, dinala ko doon, nag-decide kami, nag-usap na kami. Plano ko na talagang iwanan talaga siya doon. Kaya lang ang bigat sa loob. Kasi, alam mo yung, habang nadun kami, hindi siya lumalayo doon sa bag niya. Nadala-dala ko. And then, nung time na paalis na ako, mahabol siya. Parang may batang nakahawak sa nakatayo, as in nakatayo siya, nakahawak siya sa mga binti ko na parang ang basa ko sa mga mata niya, wag mo kong iwanan, daddy, wag mo kong iwanan, parang ganon. So hindi ako makalabas, parang babagsak na yung luha ko kasi naawa ko sa kanya, hindi ako makalabas doon sa bahay ni Ate Kay. So ang ginawa namin nila kuya dyan, ikinulong muna namin doon sa office ni na kuya dyan, which is transparent kasi salamin. So habang papalayo ko, nakatingin siya, nakatanaw siya sa akin, parang ba't mo ko iiwan, ganon. So pag uwi ko nung gabing yun, dumiretso na ako sa trabaho kasi nga wala akong tulog, kasi nga parang napoprostrate nga ako kung tama bang desisyon na kumuha ako ng aso. Kasi alam ko naman po, at alam ko sasabihin yung iba na mahirap yan, may alagayin kang ganyan, instead na sa sarili ka lang nakapokus. Totoo po yun. Kasi usually dito yung mga bahay na nakikita ko, hindi nila ina-allowed yung magre-rent ka, then may pet ka, may aso ka, or may pusa ka. Kasi yung nagkokos ng kinukutkot, nakasira ng gamit, mabaho, mga ganon. May mga naniningin ako ng mga bahay dito na yung mga for rent, apartment for rent, house for rent. Talagang ayaw nilang magparenta ng may alagang pet. Kalimitan, nakikita ko ganon. So medyo hassle. Tapos iniisip ko nga kung medyo maingay, baka mapaaway pa tayo, mapagalitan tayo ng mga kapitbahay, parang ganon. Kaya sabi ko nga, tinatry ko siya na masanay na kapag nakakita ng tao, hindi tumatahol. So yun nga, iniwanan ko siya kina Ate Kay ng isang gabi, kina Kuya Jan. Pumasok ko sa trabaho. Habang nagmi-milking ako, pumapatakin luha ko kasi naawa ko. Sabi ko, naawa ako sa kanya. Alam mo yung kinuha ko siya sa Vancouver, dinala ko siya dito. Tapos, nagkasundo kagad kami. Habol na habol kagad sa akin. Talaga nagpapalambing. And then, ipapasa ko na lang kagad siya sa iba. Parang ano ba yan? Parang feeling ko, nararamdaman niya. Sino ba talagang mag-aaruga sa akin? Sino ba talaga yung mag-i-stay sa akin? Parang ganun, pinagpasapasahan na lang. Parang ganun yung naglalaro sa isip ko.
So umuwi ako, pagdating ko dito sa bahay, nakita ko yung ilang gamit niyang naiwan kasi binilang ko na siya ng mga bed, ng mga gamit niya. Para lalo ako naluha, nalungkot ako, sabi ko, nakakawa ako, parang alam mo yung tama ba yung desisyon kung iwan siya kina Kuya Jan. And then iniligpit ko na yung mga gamit niya, binaba ko na yung kanyang kennel, yung kulungan niya dyan sa baba. Tapos paggising ko, alam mo yung nanibago ako na wala siya sa tabi ko. Kasi natutulog ako, behave lang siya, nandun lang siya sa couch. Pag tumayo ako, saka lang siya gagalaw at yayakap na uli sa akin. So parang nanibago ako na wala siya dito sa kwarto. And then pagpasok ko, alam mo yung parang sinasadya na lahat ng mga katrabaho ko, sabi ni Alan, oh, kumusta si Peanut? Tapos si Herbert, oh, kumusta si Peanut? Tapos pagpasok pa ni boss, binibiro pa ako, sabi ni boss, oh, asan si Peanut? Sabi niya ganun. Tapos si Carolina, yung kasama namin Mexican na babae, oh, si Peanut, sabi ko. Parang minessage ko si Kuya Jan. Sabi ko kay Kuya Jan, Kuya, musta po kaya si Peanut? Alam mo yung sagot sa akin ni Kuya Jan. First, dito siya natulog. Ayaw niyang ihiwalay sa kanya yung bag niya. So parang nalo ko nalungkot. Sabi ko, siguro iniisip nito, ayaw niyang humiwalay doon sa bag niya. Hindi, babalik pa yun si daddy, babalik pa yun. Babalikan ako nun. Kaya ayaw niyang humiwalay doon sa bag niya. Parang ganon. So, hindi na ako nakatiis. After ng milking ng umaga, pumunta ako kay na Kuya Jan. Sabi ko, mas maganda ang buhay niya dun eh. Kasi unang-una may kalaro siya. Tapos malawak yung gagalawan niya. Tapos mabait pa yung mag-asawa ni Kuya Jan at ni Ate Kay. Talagang alam ko maasikaso siya. And at the same time, yung hindi siya maiinip, hindi kagaya dito. Pag nasa trabaho ko, nasa kwarto lang siya, nag-iisa. So, sabi ko, ganito. Kasi dahil habol nga siya sa akin, sabi ko pakikiramdaman ko. So pagdating ko kay Kuya Jan, tiningnan ko yung magiging reaction niya. Kung habol pa rin sa akin, habol pa rin. Kilala pa kaya? Ayun na. Pinat! Miss na miss ka. Grabe ang pagkalundag sa'yo. Excited. Papaplay siya. Yun ako yun. Hindi mapakali. Nangahalik pa. Ano siya? Pagdating ko talagang nagwawala siya. Sabi nga ni Kuya Jan, grabe Perds, na-miss ka ng sobra. Talagang yung buntot niya, kakawag-kawag. Tapos pinaghahalikan na talaga ako. Talagang parang na-miss ako, magdamag lang yun. Sabi ko, ano bang gagawin ko dito? Sabi ko, pinapakiramdaman ko kung anong magiging reaksyon niya. Ay, habol na habol talaga sa akin. Tapos sabi sa akin ni Ate Kay at ni Kuya Jan, hindi pa daw nila nahahawakan na daw nila, pero ayaw lang magpabuhat, ayaw pang magpalagay ng harness. Tinatahulan pa daw sila. Siguro na naninibago. Pero sabi naman ni Ate Kay, kung nag-stay pa ng mga ilang araw, okay na, magiging maamo na sa kanila. Sabi naman sa akin ni Kuya Jan kasi, iwanan mo muna dito. If willing ka nang balikan siya, balikan mo na lang anytime, sabi sa akin ni Kuya Jan at ni Ate Kay. So yun nga, inuwi ko na uli siya pabalik dito. And yun nga, 1 week na, magto 2 weeks na, uli kaming magkasama dito. Okay naman. Napapaliguan ko na siya ng maayos, naigagala ko siya. Ngayon, actually, pag uwi ngayon, iwawalk muna siya dito And then, after niyang maiwalk, makaihi, makadumi, pakakainin ko na ulit. So, okay naman. Masarap siyang kasama. Ang inaalala ko lang is in the future. What if, maghahanap na ako ng bahay, kung halimbawa at lumabas yung application natin, so sana matrain ko siya na hindi na tumatahol sa ibang tao kasi yun lang medyo napapahiya ako kapag may nakikitang tao tinatahulan. So nag-explain na lang ako. Sabi ko pasensya na kayo kasi nasanay siya ng nakakulong lang sa bahay. Hindi siya lumalabas. So hindi siya masyado exposed sa tao. Kaya pag nakakita siya ng tao, tinatahulan niya. So sana yun lang ang maalis sa kanya. The rest is okay. Wala akong masabi. Napakalambing, mapagmahal. And lahat yung pagkain ko, pag pinapatong ko sa lamesa, hindi niya pinapakialaman. So, wala pa siyang ginawang bagay na hindi ko nagugustuhan. Doon lang talaga sa tumatahol siya sa ibang tao. Tingnan natin, tamo. Ang reaction niya pag dumating ako. Peanut! Oy, pre. Oy, thank you. Thank you. Nak, kumusta nak? Kinalat mo na naman ang mga toys mo, nak. Ha? Kinalat mo na naman ang mga toys mo, nak? Naglaro ka, nak? Tara, labas tayo mamaya. Bili, magwawalk muna tayo, Ha? Tara, labas tayo, Bili. Very good Walang dumi Okay, tara. Yung bed mo, ayun
Yung bed mo, anak. Ayan, yung kumot mo. Oh, saglit lang, ha? Anak, saglit, anak. Hindi na. Gala na ikaw. O, doon. Pupo na dito. Bili. Come here. Nakita na naman yung mga manok na yun, oh. Inahagad niya yung mga manok na yun, eh. At least kahit pa paano nalilibang-libang ako. So naawa din naman ako. Kasi mabait ito, eh. Alam niyo yung napaka-smart talaga niya. Kita ko sa kanya talaga napaka-smart niya. Kapag halimbawa at magkasama kami, pag kinakausap ko siya, nakikinig siya. Kaya sabi ko nga, naawa ako dito kung basta ko nalang bibitawan. Pero sa totoo lang, sabi ko, anak, sana makisama ka sa akin. Kasi kapag halimbawa at ay kukuha ng apartment or ng rerentahan na ibang tao at may katabing landlord na ay baka magalit pag maingay ka. So doon sa mga subscriber natin na may idea sa ganun kung paano ba aalisin ko sa kanya yung ganun, turuan nyo naman ako. Actually nanonood lang sa YouTube, eh, kung paano ko maalis sa kanya yung ganung habit na pag nakakita ng tao tinatahulan. Kasi sa totoo lang, hindi talaga ako nag-aalaga ng aso kahit sa Pinas. Nagkaroon ako dati ng aso, kaya nga lang hindi ko din naasikaso kasi nga nag-Taiwan na ako. Hanggang dito na lang, guys. See you sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Ilalakad ko lang muna to. Pupunta muna uli kami sa farm para masanay siya na may nakakahalubilo siyang mga ibang hayop.